Wag na, hindi, may barangay talagang Ah, talaga ba? Pinyahan. Oo, meron talaga. Oo. Kaya nga ang tawag sa kanya barangay Pinyahan, ha? Yan. Jing Pai, good morning. Ceci Lopez, good morning. At si Flor Daliza Oledan. No, yung mga pangalan na lang po, kasi wala, may dalawa pa kaming interview. Ito si Secretary nandiyan na. Okay. Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment. Secretary, good morning po, sir. Good morning, Magandang Sec. umaga po. Opo. Magandang umaga po, Ma'am Doris. Sir Alvin, magandang umaga. Opo, natawag po kami kanina kasi gusto namin makahingi ng update. Ano na po ba yung status nung dagdag sahod ng mga manggagawa? Bukas po ata maglalaps na yung TRO. Ano po? What happens after the lapse nung TRO? Lahat po ay naghihintay kung ano mangyayari hanggang bukas. Hindi ko natin mapangunahan kung ano yung gagawin ng lady judge doon sa nakabimbin sa kanya. So, lahat po ay naghihintayan kung ililift niya, kung ano yung gagawin niya, o itutuloy niya. So, lahat po ay naghihintay. So ibig nyo Opo. sabihin, pag naglaps pala yun, Sec, may karapatan pa siyang i-extend. Kasi ang main case nito ay yung parang declaratory relief. Yun yung main case. So, pwede pa niya ituloy yun, pero wala na yung injunction. So may mga clarificatory orders yang dapat gawin. Ayokong pangunahan yun, pero yung hakbangin kung ano yung susunod ay magmumula po yun sa branch 152 Opo. ng Pasig. So hindi pwede, Sec, na kayo, kumbaga sabi ng Labor MMDA. Secretary, Labor. laps na bukas, ituloy na natin yung dagdag sahod simula sa Thursday. Hindi kaya ng powers mo yun. Hindi po. Nakabimbing Hindi sa yun. kanya, pwede niyang i-dismiss na kagad, outright yon kung sasabihin niya na wala siyang jurisdiction. Pwede niyang, marami siyang, may mga gawain siya sang-ayon sa proseso, sa batas, na siya lang ang nakakaalam. Opo. Sec, pwede bang paalalahanan ninyo ang ating mga tagapakinig, tagapanood? Saan ba talaga nagmula ito? Ang partner ang nagiging reaksyon. Ano ba pinagsasabi nitong si Tolentino? Tapos na dapat yan TRO na Hindi, yan. si Judge kasi, si Judge tong babaeng Judge, Yun nga. nakialam kasi. Oo, ganun po ba nangyari, Sec? Opo, hintayin na lang natin bukas, ilan na lang oras naman ito. Yung hindi siguro nakakaunawa ng batas, mawalang galang na akala nila ganun lang. So pag yung totally nawala na yan, na lift na yan, dalawang paraan kasi pwede niyang i-lift o pwede niyang hayaang mamatay na lang. So, yun yung inaantabayanan hanggang bukas. Opo. Pero malabo siguro na sabihin niya na parang wala siyang jurisdiction, Secretary. Kasi Pwede rin, no? in the first place, nag-issue siya ng TRO. Kung wala ka palang jurisdiction, ba't ka mag-issue ng Pwede TRO? niyang sabihin na nagkamali siya. Pwede pala yun. Opo, may Labo. mga gumagawa ng ganun. Opo. So parang pinapatagal lang. Kaysa naman ang ibang husgado ang magsabi na mali siya. Oo. Yung Pero mas mataas sa kanya. pagka sinabi po ng isang labor secretary na hayaan na lang na mamatay yung, ang tawag doon? Mag-lapse ang TRO. Mag-lapse. Anong ibig sabihin po nun? Para maintindihan ng ating mga kasama. Ang magsasabi po niyan, ibig sabihin, walang gagawin si Judge. Ayun. Wala siyang gagawin. Halimbawa, hinayaan na lang niya. Wala siyang inisyo na ito ay lifted na. Ibig sabihin, patay na yung 20-day TRO. Opo. So, ang ibig sabihin nun, balik na doon sa dating status na pwede nang ipatupad. So ano po yung instruction natin sa mga HR? Kasi nag-aabang din yan, partner, yung mga human Ay, resources. totoo. Ano ba? Kasi arawan Arawan yung... Antabay lang tayo. Tayo naman ay nagpapasalamat din doon sa... Meron kasi na 4 o 5 na lumabas sa social media na nag-voluntary compliance. Meron yung Regaso, yung nagdi-deliver ng mga gasul, mga Gasco. LPG. Opo, meron naman yung isang bulaluhan, meron yung Meal on Wheels na isang kainan din, at meron pang 2 na bagamat may TRO, ay pinatupad nila yung Wage Order 27.
Nagbigay na sila ng dagdag sahod. Opo, pero dapat Nothing lahat. can prevent Oo. an employer from voluntarily complying. May mga Opo. ganun eh. Ang nakaabot lang sa aking kaalaman ay mga 4-5 na hindi Opo. naman kalakihan, pero para sa kanila ay susunod sila dahil tama yon kahit na TRO. May mga nagbigay din ng suporta gaya po ng yung Indian Chamber of Commerce and Industry na kung ano man mangyari, sunod sila. Hindi ko lang alam kung nag-voluntary sila. So may mga, kahit may TRO yan, tataasan namin ng sweldo, lalong-lalo na nung nagbahaan, may mga gano'n na nagpaabot ng Opo. Sige, So, Sec. Isa na lang anunsyo. ako partner. Isa na lang ako partner. Sek, ibig palang sabihin kung nanaisin o kung yan ay paninindigan, kakayanin naman pala kasi ang panlaban ho noon ng mga employer ay, sige magtaas tayo ng sahod pero bukas wala tayong kumpanya. May gano'n naman ho, yung hindi kaya. Kaya nga sinasabi ko, may proseso naman na paano hihingi ng exemption. May 75 days po yun. Ito yung sa mga small and medium, lalo na yung micro. Okay. Yung malalaki, talagang given po yun na may kapasidad. Pero may nagsasabi rin na maapektuhan din sila. So, yun po yung tagubilin ko naman kung sakaling ipapatupad na merong 75 days. At yung 75 days ay from the start of implementation. Hindi magre-retroact doon sa original na petsa ng July 25. So, yung hihingi ng tulong sa pamahalaan dahil hindi nila kaya, pwede naman ipaliwanag nila, bigay nila may proseso po yon, yung kanilang financial statement na ganito, ito yung kinita namin, ito ngayon, mababa na talaga, pwede ba exempt na kami? Yan yun naman po dadaan din sa isang proseso. Mahaba-haba rin yun, pero sisikapin po yun. Sec, may 1.5 minutes pa ako. Okay. Ilalaan ko sa Ateneo. Yung issue ng Ateneo, ano po? Meron pa may rin ba? legal, may decision na may multa na Okay. So, ang tanong is, may legal option or remedy pa ba ang Ateneo at si Coach Tab Baldwin na hindi muna magbayad ng penalty? Kumbaga, pwede pa siyang pumunta sa korte at questionin ang decision ng DOLE? Opo, pwede pa silang mag-file din ng motion for reconsideration sa amin. Yun po yung minanifest nila kasi nung bago ko po isara yung case number 1. Kasi marami yung kaso kahapon, 3 ata yun na aming dininig. Yung case number 1, nag-manifest naman yung abogado ni Mr. Baldwin at yung abogado ng Ateneo de Manila University that they reserve the right to avail of other remedies. So hindi pala Meron silang hindi pala 15 days. hindi executory, akala ko executory. So hindi pala. Hindi po. May Magkano due nga? process talaga yan. Opo. Magkano nga na po? sinusunod. So sabi nila they reserve the right to avail of other remedies. Kung ano man yon sa pamamaraan legal yon. May abogado kasi ang Ateneo kahapon. Opo. At may abogado rin si Coach Baldwin. At si Coach Baldwin, nagpapasalamat din tayo. Nandoon naman lahat sila kahapon. So ito magsisilbing leksyon sa mga kumpanya na kukuha ng mga foreigners, consultant, Yan. coach, Opo, diba? yun din po yung sir, yung second case. May second case tayo kahapon, kung na-monitor nyo, yun yung Magalang Steel Plant. Yung Magalang Steel Plant, ayun naman po yung minawawala na 33 foreign national na hindi makita na kung nasaan. Na hindi rin alam nung administrator nung kumpanya kung nasaan na ngayon. Pero Hindi hindi So, po, yun kaya, po yung kinancel natin yung permit noong yung 6 sa nawawala na identified na. Opo. Okay. Pero Sige, Sek, hindi po kaya panahon na para kayo ang bagong upo na Secretary of Labor na isalansan ninyo, specify ninyo yung mga dapat at hindi dapat na mga kasunduan sa mga ganyang klaseng sitwasyon. Hinagawa po natin. Nakita niyo naman po, marami na tayo na ungkat na dapat ayusin. Ito ay taon na. Yung iba'y dekada na. So, napakahirap. Pero ginagawa po natin. Nakikita niyo naman po.
Sige po. Sec, thank you sa oras mo ha. Mabuhay ka. Maraming Salamat po, salamat. sir. Thank Magandang you. Magandang umaga po. Thank you. Kay Labor Secretary Francis Tolentino Pate. Nakagad tayo kay Attorney Michael Yosingo. Bakit? Ang ating independent policy and analyst and constitutionalist. Hingi tayo ng konting analysis sa nangyaring impeachment hearing po kahapon. Attorney Mike, okay. magandang umaga po sa inyo. Vice President Sara Duterte